Ano lang, short line lang to, hindi masyado tayong matagal. Kailangan din kasi natin makabalik ulit dahil ako yung driver ngayon ni Mrs. eh. Pabalikan natin si Mrs. Ngayon pagkatapos ng ride. Let's go. Springtime na ngayon dito sa Europa. Kaya makikita mo yung lahat ay green. Like a month and a half ago, 2 months ago, lahat ay mga brown. Nag-uumpisa na yung mga kahoy tubuan ng dahon. Tignan mo yung mga flowers, sumano na. But nung December, January, depressing, lahat brown. Yung downside ng springtime din taniman din ng mga farm area. Yung ginagamit nila ng fertilizer, baho. Malayong lugar, maamoy mo na sila eh. Parang rough road dito, tingnan mo. So doon tayo, aakyat tayo sa bundok dyan. Tingnan natin kung maganda yung view coming from there, which I predict na maganda talaga yan. Ay nasa kotse pala sa likod natin, kaya bilisan natin kaunti. Diretso lang tayo. Oops, dito pala yung ito natin. Sana hindi tayo mamatayan. Namatayan na tayo dito. Kaya naka tayo, incline kasi tayo. Alright. Magaling pa rin ako, magaling pa rin. May traffic circle Yan yung dito sa Italia mahilig sila sa mga rotonda dito eh. May papakita ko one of this day kung may puntahan tayo na video na ganun ka daming inuman. One area lang siya eh. Daming rotonda. Tingnan mo dito, another one. May mga mini rotonda sila eh. Hindi ko pala nadaanan yung na to eh, yung town na to eh. Dito sa Europa, pag aakyat ka sa bundok, yung mga daan is talaga. Dito ba? Butas? Ay, mali. Mali ba? Ay, doon pala. Wrong turn tayo po, tragis. Mahirap pa naman mag-U-turn nito. Kita mo, halos isang sasakyan lang yung pwede eh. Actually, dyan sana pero I think umakyat ako dito one time, pero bumalik agad ako. Dito mo ba yung wala tayong practice mag U-turn eh. Yan yung hindi maganda dito sa sa Italia. Walang masyadong mga open parking space sa parking spot na pwede mo pag-practice na para sa mga mga slow move skills. Sa stage nung nasa stage ako, halos mas lalo na nung kakuha ko lang ng lisensya ko sa motorsiklo halos minimum twice a week siguro nagpa-practice ako sa slow moving
Yan yung pinakamahirap sa ano eh, pag big bike eh. Slow moving eh, bumabigat yung ano, yung motor pag hindi siya ganun kabilis yung takbo eh. Kaya importante talaga mag slow move. Ganda ng mga bahay dito, ganda yung mga landscape nila. Mahasa na naman yung ano nito. Actually magandang practice nito, tinan mo. Mas mahirap pag second gear tayo. Mas mahirap pag paakyat eh. Yung mga tight turns, yan mo talaga mapapractice yung pag rider mo eh. Lalo na pag may mga ibang sasakyan. Actually, it is a good sight. Ang araw-araw na practice, maganda yung anuhan to, pag-practicean. Kaso lang nakaka-stress siya pag baguhan ka lang eh. Pag sanay ka na siguro, masayang ride. Pag baguhan eh nakaka-stress. Oh my goodness, paganda na nga yung view, tingnan mo. Yung maganda pag may GPS ka, makikita mo yung mga tight turns eh. So para yan yung halos pare-pareho. Pero mga daming mga tight turns dito ah. Magandang pag-practicean to bago ako pumunta sa yung mapalayuan ng mga second gear tayo. Wow, beautiful. Kung hindi lang ako mag-concentrate maneho eh, tingin tayo muna sa view. Kailangan nila ayusin yung daan dito, lubak na. Yan yung sinasabi ko, kung sanay ka na dito, talaga fun talaga mag-ride dito sa mga kurbada na to. Di pa ako sanay but it's good to practice though. Let's go. May mga olive din sila dito ah. I'm surprised na open area.
Ganda siguro yung ano nila dito. Ganda ng view dito, lalo na sa gabi siguro makita nung na lights. Oh, nandito na pala tayo. Hanap lang tayo ng ano, ng spot. Yung ano, yung ginawa ko, tinignan ko sa GPS yung mga ano nila dito, kung anong meron sila. Ignago is the name of their tight. Oh, may parking din sila. Ay, puta. Parking din sila dito ah. Kaya gawin natin. So patayin muna natin. Tingnan natin kung pwede tayo magpalipad ng ano, ng drone. Ganda ng view eh. Para makita natin from the top. Alright, so yan nga, maganda nga yung view as I expected mula dito, as you can see. So basically yan yung pinunta natin dito. Sorte ng mga nakatira dito dahil maganda yung view nila. Ano pa ba yung downside? I guess there's no downside. Yung downside siguro pag winter nag-snow, kailangan mo talaga na, actually it doesn't have to snow. Pag malamig na malamig lang yung daan, slick dahil narrow road sila, tapos paakyat, medyo mahirapan ka pag hindi maganda yung ano, yung mga gulong mo pang winter. But other than that, it's beautiful. So we're gonna go, uwi na tayo, and it's good practice dahil yung ibang pumuntahan ko halos mga ganito din yung daan eh. Let's go. As I mentioned, yung ano, pag mas tinan mo yung ano na to, yung tight turn na to, mas easy pababa kaysa pataas. Woo! Dahil pero nakakatakot din. Oh, look at that view, beautiful. Check that out. Diyan kami nakatira doon banda, doon. Kung shortcut lang diretso, naka-aeroplano o naka-helicopter, 1 minute lang andito na. Ito na naman, tight turn. Sabi nga nila sa basic Morosaga course, look where you going. So yan, nakatingin ako kung saan ako pumunta. Wow, look at this. Siguro yung ano dito, yung mga damo dito, wala silang ibang tanim eh. So ginagamit lang siguro nila to feed the cows, mga livestock. Look at this house, so pretty. Napabayaan nga lang yung ano, yung hindi na cut yung grass. But other than that, damn, overlooking. May mga olive pa na tanim. Beautiful. Overlooking the city. Talk. Oh, ibang ruta daan ko ah.
Dapat pala diretso ako, but this one is good too. Hindi maganda dyan, kinuha niya pati yung ano ko, yung pwesto ko. Yeah, yung maganda dito sa Europa pag ano ganitong ano weather pa lang, springtime, especially dito sa Italia, hindi siya ganong kalamig o hindi siya ganong kainit, katamtaman lang. Great for riding. Sa Germany medyo malamig-lamig pa ngayon eh. If I have not mentioned, last year nasa Germany kami, 1 year din kami doon, kaso nga lang nung nakuha ko yung bike na to toward the end of summer na, tapos nasa States pa kami. Woo! So hindi ako masyado nakapag-ride, tapos winter na kagad. Sa Germany pag ano, sa winter super lamig. Sinubukan ko mag-ride after 30 minutes yung ano ko, yung heated grip na ako ha. Yung mga ano ko, mga daliri ko na frozen na. Naka extreme cold weather gloves pa ako noon. Pero noon wala pa akong nitong ano, yung grip guard na mas thicker siya ngayon, wider. Tight turn. Yung mga tight na turn na yan is mas mahirap pagpataas dahil hindi mo makita-kita yung parating eh. Unlike sa pagpababa ka, tinan mo, you know exactly kung may parating ano sasakyan. Pwede mo sagupin yung ano, yung whole road. Pagpataas ka kasi, pag hindi ka sigurado na may parating dahil nga yung angle, kailangan tight yung turn mo. Hindi pa naman ako expert sa mga ganyan. Kaya sa coming days, actually yun, whole week next week raining siya, kaya ngayon, bukas, the next day, Friday, everyday siguro magra-ride ako para ma-practice ko yung mga turn na to. Baka kaya tayo dito one more time eh. Look at this. Beautiful. Pababa walang parating, sa'yo lahat yung daan. Sarap pag magmotor pag ganitong walang masyadong tao sa daan. Dito sa Europa halos pare-pareho sila sa sa mga town dahil nga sa na sila yung what do you call that, kumpara sa America for example, matagal na silang existence, kaya mula pang horse carriage pa dating gamit, yung saan nakatayo yung mga bahay, doon talaga wala silang space. So ito talaga from thousand years ago, ito na yung daan nila. Kaya ganito ka-tight yung mga daan nila dito sa Europa dahil, as you know, they're one of the oldest countries in the world. Unlike sa halimbawa America, North, South America, hindi ka dahil nga puro mga immigrants yung mula dito sa Europe mostly yung nag-migrate doon, hindi siya gaano ka-tight dahil nga mga bago yung mga daan compared to European roads.
Just like that, nakarating na agad tayo. This time magra-right tayo para may iba naman yung daan. Oh, what happened here? May accident siguro, may police sila dito Wonder what happened. Nag-iimbestiga sila, siguro tinamaan yung mga rider, yung bicycler pala. Dito sa sa Italia, uso dito yung scooter. Mas lalo na sa sa big city, doon na sa loob ng city, halimbawa sa Vicenza, sa bayan namin dito sa lugar, maraming mga scooter within city. Like pupunta ka sa mga bigger cities, even worse, kagaya ng Milan, Rome. Yung maganda dito sa Italia, yung mga four-wheel driver dito, ano sila, courteous sila sa sa mga riders. Halimbawa pag slow down, magbibigyan talaga sila ng ng room para sa iyo, para makadaan ka. Isa to sa sa pinaka-traffic circle na dinadaanan natin ngayon. Actually, I don't footage ako dito. Tingnan natin Ito yung itsura nito from above. Nung isang araw ko pa na drone to kita mo pinalipad ko mula sa bahay. Ganun kalapit kami dito sa But ganda yung na to, yung bahay dito sa kanan, may-ari dito yung pamilya din ng ng titirahan namin ngayon. But last year, nung pagdating namin dito, open spot talaga siya, walang tapos sinupuhin nila last year, toward the end of before winter time. At plano siguro nila matapos by the end of this summer. But anyhow, we're home. Thank you for joining me for this ride. Peace.